Okay, so good morning, everyone. So this is our first lecture video for microbiology lecture. So we will discuss about introduction to microbiology. So pakuha na ako sa mga copies ni Sine para masabayan niyo ako habang dinadiscuss ko yun siya na lecture. Okay, so let's start. First topic or first na atong pag-uusapan niya na is the definition of microbiology. So let us first define na ano ba ang ibig sabihin sa microbiology. Okay, so when you say microbiology class, it is derived from the Greek word. Okay, so pa-change ako sini, dapat word. Okay, Greek word. So it comes from the Greek word mikros, bios, and logia, or logos. So when you say mikros, basically it is small. Bios naman, life, logia, or logos is the study of. Okay, so let's combine all of those words. So basically, microbiology is defined as the study of organisms that are so small they cannot be seen with the naked eye. Okay, so microbiology, pag sinabi na microbiology class, we are talking about or we are studying microorganisms or organisms that are so small, dili naton makaya siya makita with the use of our eyes. So, kailangan natin sa mga special equipment, for example, mga microscopes, okay, para ma-observe and ma-study sinda. Okay, yun ang mga microorganisms. So, these organisms are called microorganisms or sometimes pwede man microbes. Okay, and are categorized into cellular and acellular. So, tandaan nyo class, microorganisms are divided into two major categories, cellular and acellular. Pag sinabi na cellular, may duha kita na type or examples sa microorganism. Dida, we have prokaryotes, and eukaryotes. Okay? When you say a cellular naman class, we are talking about viruses. Didi. Okay, so tandaan nyo na microorganisms or microbes. Or pwede man microbes. Kung nabo nyo sa microorganism, pwede man microbes ang tawag nyo sa inda. Pero the same lang ang asinda. May gusto ng duwa na category. We have a cellular and acellular. Pag sinabi mo na cellular, duha lang ang ginapag-usapan nato dida. Mga prokaryotic cell and eukaryotic cell. So elementary pa lang, high school, I'm sure na-discuss na yung duwa. Okay, so yan, i-elaborate tayo na siya. Kung ano ibig sila sabihin, i-refresh taan mga aram nyo sa prokaryotic and eukaryotic mamaya. And lastly, acellular. Pag sinabi mo na acellular class, usad lang ina, mga virus. Okay, virus ang pinag-uusapan natin dito pag acellular. So again, tandaan nyo, pag cellular, prokaryotic, and eukaryotic cells, acellular naman, we have viruses. Okay? So, ade, okay, let's expound more on that. Pag sinabi mo na cellular, okay, when you say cellular, these are microorganisms that contain cells. Okay, gusto na saan? Cells. We have prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotes, eukaryotes. Examples naman ni prokaryotes, we have bacteria, cyanobacteria, and archaeans. Ano na mga examples ni prokaryotic cells natin. Eukaryotic cells naman, we have fungi, protozoa, and algae. Now, when you say a cellular, these are microorganisms that does not, tandaan nyo class, aming difference nila. Pag sinabi mo na acellular, does not contain cells. Pag cellular, kaya gani cellular, igwa siya sa cells. Pag acellular naman, does not contain cells. Example natin dida, mga viruses. So viruses, they are not cellular or they are not cells class. Ang mga virus natin, uh, mga virus natin na nag-cause ng disease, they are not cells. Okay? So they are microorganisms but they are not cells. Okay? Now,
inahon ta pag-expound ang mga cellular. So, let's start nato i-discuss ini, okay, mga cellular, then followed by a cellular. Now, cellular. Again, pag sinabi ng cellular, may cells, living cells. Okay, can be classified into two general categories, okay, which are prokaryotes and eukaryotes. So, prokaryotes. So, prokaryotes, the difference niya ng dua, are cells without a true nucleus. Okay? Pag sinabi mo na prokaryotic cells, mga cells sinda, okay, may cells sinda, pero wara sinda sa true nucleus. Okay? Aside sa true nucleus, they also don't have membrane-bound organelles and are unicellular. So, butang natin, prokaryotes, okay? No nucleus, no true nucleus, no membrane, with short term membrane bound organelles. Kung ano yung mga membrane bound organelles naton. So, nag-discuss nyo na yun sa ANAFI. So, amin na rough or smooth ER, Golgi body, lysosome, okay? Ano pa ba yung mga lysosome, rough ER, smooth ER, um, hindi mo tawag sa mga parts of cell. So, ano ito? Ang mga organelles or ang mga organelles sa cytoplasm sa cell natin. So, wala sinaan prokaryotes class. Okay, aside sina, they are also unicellular prokaryotes natin. Now, sa eukaryotes, kabaliktadan. Kabaliktadan siya sa prokaryotes natin. Pag sinabi mo na eukaryotes, these are cells with a true nucleus. May nucleus sinda and may mga membrane-bound organelles din sinda. And kapag si prokaryote unicellular, eukaryotic naman is multi-cellular class. Examples is plant cells, animal cells, fungi, parasite, and algae. And dagdag na lang, human cells. Okay? Human cells, they are eukaryotic in nature. Okay? Kasi ego kita true nucleus, may mga organelles kita, and multicellular ang aton cells. Okay? For prokaryotic, mga bacteria. Okay? Majority sa mga prokaryotic cells are bacteria. Okay? Ano pa examples de? Cyanobacteria and archaeans. Okay? So, amin na difference din da. Okay, adede. Mas visible, mas okay, ginhimo ko na na table ni para madali ang pag-memorize niyo. Okay, sa difference ni prokaryotes and ni eukaryotes. So, usad-usad ta based on based on the nuclear body, cell wall, cell type, etc. Okay, let's start with nuclear body or sa nucleus naton. Now, in terms of the nuclear body, again, si prokaryotes, no nuclear membrane. Okay? Pag sinabi mo na nuclear membrane, amoy na siya an naga-cover sa nucleus mo. Okay? For example, kung amoy ni an, so kung amoy ang cell ni mo class, di ba ang nucleus usually ada sa tunga. Okay? Ang nuclear membrane, amoy na siya ang naga-cover sa iya. Ito po. Okay, a nuclear membrane, amin na siya ang nag-cover sa nucleus nimo. So, amin yung nuclear membrane natin. Now, since ang prokaryotes, wara siya sa nucleus, automatic, wara man siya nuclear membrane kasi nano man ang cover niya kung wara siya sa nucleus. Okay? So, instead na may nucleus siya, ang tawag sa central unit sa prokaryotes natin is nucleoid. Okay, nucleoid ang tawag sa iya. So, nucleoid is only found in prokaryotes. Tandaan nyo klasa, si
prokaryotes. Okay? Ang nucleoid naton sa prokaryotes lang nimo makikita na. Okay? Again, since wara sa nucleus, wara sa nuclear membrane, okay, ang aton prokaryotes, ang igwa lang niya is a nucleoid. Nakayari sa nucleoid, which looks like a nucleus. I mean, ang definition of nucleoid. This is only found in prokaryotes, which looks like a nucleus. Okay? Now, for eukaryotes, may nucleus siya. So, dahil may nucleus siya, igwa siya sa nuclear membrane. Again, nuclear membrane, it surrounds our nucleus. It protects our nucleus from the cytoplasm or from the outside. Now, dahil si eukaryote, okay, igwa siya sa nucleus, igwa man sa naga-cover sa iya sa nucleus nimo. Na anong tawag mo sa naga-cover sa nucleus nimo? Nuclear membrane. Okay? Now, let's go to the cell wall. Okay, prokaryotes, simple ang cell wall. Eukaryote naman, complex ang cell wall niya. Okay, simple cell wall for prokaryotes, complex cell wall for eukaryotic cells. Now, for cell type, uni or single-celled organism. Unicellular, isa lang na cell ang prokaryotes. Multicellular naman si eukaryote class. Now, for cell division, binary fission si prokaryotes. Mitosis naman ang eukaryotes natin class. Okay, so memorize nyo lang, cell division, binary fission si prokaryotes. Eukaryotes naman, we have mitosis. Now, for cell membrane, pareho sila phospholipid bilayer. Okay? And kinaibahan lang is ang component sa phospholipid bilayer ni prokaryote and ni eukaryote. Si prokaryote without carbohydrate and sterols, while si eukaryotes naman igwa with carbohydrate and sterols class. Again, same in the phospholipid bilayer, ang kinaibahan lang ang component. Nano ang wara kan prokaryote, carbohydrate and sterols. Nano naman ang ada sa eukaryote, again, carbohydrate and sterols class. Now, organelles or mga membrane-bound organelles, absent siya. Okay, wara san organelles or membrane-bound organelles sa prokaryotes, while sa eukaryotes naman, present na siya class. Now, diin nag-produce ng energy, diin hali ang energy, an energy site sa prokaryotes, cell membrane. Okay, eukaryotes, cells naton, mitochondria. So, iba ang powerhouse of the cell sa prokaryotes. Iba man ang powerhouse of the cell sa eukaryotes class. Okay, pag eukaryotes, ang powerhouse niya is mitochondria. Sa prokaryotes naman, nano ang nag-produce ng energy si cell membrane ninda. Okay, kasi again, absent. Okay, absent ang mga organelles sa prokaryotes class. Okay, so diin man nag-protein synthesis or nag-produce ng proteins, free ribosomes. Okay, sa prokaryotes, while sa eukaryotes naman, sa rough ER or rough endoplasmic reticulum class. Okay, so again, itandaan nyo, i-memorize nyo ang key differences ni prokaryotes and ni eukaryotes class. Okay? So, adaan diagram ninda. Okay, so amin ang prokaryotic cell. So, this is a bacteria. Yun siya. Yun siya na diagram o sa din siya na bacteria. Okay, and adi naman sa right side ang usad na eukaryotic cell. So, as you can see, sa prokaryotic cell, okay, wala ka mo kita ng nucleus. Okay, nucleoid ang ada sa iya class. Okay, ini siya na strand sa DNA. Amin ang nucleoid niya. While didi, sa eukaryotic cell, we have our nucleus. Okay, and we also have the nucleoplasm.
Okay, it surrounds the nucleus or nucleolus and our nuclear envelope or a nuclear membrane natin. Okay, so all in all, you call this our nucleus. Okay, and we also have our membrane-bound organelles, mitochondria, lysosome, microtubule, Golgi body, Golgi apparatus, smooth and rough ER. Okay, mga membrane-bound organelles. Okay, while sa prokaryotic, as you can see, wala kita sina. Okay, wala kita sa ang mga membrane-bound organelles. So, dahil wala siya sa mitochondria, okay, wala sa mitochondria here sa prokaryotic cell, sino ang nag-produce ng energy sa iya? Okay, si cell membrane or si plasma membrane. So, kan eukaryotic, dahil may mitochondria kita, so amin ang na-producean energy. Okay? So, na, ang diagram or ang key differences ni prokaryotic and ni eukaryotic cells. Okay? So, next, let's go to acellular. Acellular naman kita, again, pag sinabi mo na acellular, uh, does not have cells. Okay, di ba? Ang definition ta kanina sa acellular, so does not contain cells or does not have cells. Okay, so nanong example natin sa mga organism na acellular, we have viruses. So viruses are a cellular organism which only has a DNA or RNA, never both. At ang kailangan nyo, kung sa mga kailangan nyo tandaan sa virus class is usad lang na what do you call this na nucleic acid and pwede na makontain ninda either DNA or RNA lang. Okay, mapili lang sinda. Okay, DNA or RNA lang. Never both. Okay, bawal sinda magkaigwasan both DNA or RNA class. Dili siya pareho sa cells naton. Ang cells naton, ang human cells naton, pwede siya magka-DNA, pwede siya magka-RNA, pwede siya magka both DNA and RNA class. Okay? So, sad po sa kailangan nyo tandaan sa INDA, they are obligate intracellular parasites. Okay? Usad lang ang trabaho sa virus class. Okay? Ang trabaho sa virus is to replicate. Amo lang ilang trabaho ng the class. Tandaan nyo. Kaya nagkaigo sa virus, okay, ang only job nila, kaya sindaging himo is to replicate. Okay, dili ninda trabaho ang mag-cause ang sakit. Okay? Mga side quest na lang ninda ina siya or mga sideline na lang ina or mga after effect na lang ninda ina siya ang mag-cause ang sakit. Ang main job, okay, ang main trabaho, kaya sindagin himo, kaya nagkaibwas ang virus is for replication. Okay, ang trabaho lang ninda is to replicate, magpadamo, magmultiply. Amo lang ang trabaho sa virus class. So they are obligate intracellular parasites. Okay? Nanong ibig sabihin sa obligate intracellular parasites. So, sunod-sunod tasinda, obligate. Pag sinabi na obligate, need, obligado, okay? Kailangan. Okay, din ano ko lang, yung Tagalog ko. Okay? Pag sinabi mo na obligate, kailangan ninda, obligado sinda. Okay, obligado sinda, okay, obligate, amin siya na intracellular. Pag sinabi mo na intracellular, intra means inside, cellular means cell. Okay, so inside the cell. Pag sinabi mo na intracellular, inside the cell. Okay, so basically, okay, ang virus, kailangan, obligado sinda na magpasok sa cell. Okay? They need to be inside our cell class. So, kailangan ninda makapasok
sa cell naton. Okay? So, viruses, they are obligado sinda na pumasok sa loob ng cell naton para magawa an inda trabaho. Nanong trabaho ninda? To replicate, to magpadamo. Pag an imo virus nasa labas, dili na siya dili siya pwede mag-multiply class. Need niya san cell para mag-multiply. Amo nang kailangan nyo tandaan kan virus class. Okay? Pag ang virus naglabas siya sa environment, dili siya ma-survive sa madugay. Okay? Dili siya ma-survive sa madugay. Automatically, in a few days, in a few weeks, or a few hours, minsan gani, mapapatay na sin tulos. Okay? Mabubuhay lang ang virus kapag nasa loob siya sa cell. Okay, so amin yung diagram sa virus naton. So, we have the envelope protein, sa mga proteins naton, envelope, nag-surround sa virus naton, mga viral tegument, nucleocapsid. Pero ang pinaka importante na part niya is ini, si viral genome. Si viral genome, amin na siya, ang gina-insert niya, inserts it to the host cell. Okay? Si viral genome, amin na siya an DNA or RNA class. Okay? Si viral genome. Okay? Amin na siya an DNA or RNA sa virus class. Now, ini siya na viral genome, amin na siya ang ginasulod niya, ang ginapasok niya sa host cell. Okay. Amin ang ginapasok niya gide sa host cell naton. Okay, para mag-multiply siya class. So, amin pinaka importante na part sa iyo virus. Kaya amin si viral genome. Okay, so that's all for cellular and acellular organisms. Now, let's go to the divisions or mga branch sa microbiology. So, microbiology, damo-dami siya na field. Okay, mainly six main fields niya. We have bacteriology, which is the study of bacteria, virology, study of viruses, mycology, fungi, parasitology, parasites, psychology, algae, and immunology is the study of the immune system and immune response. Okay, so in this semester, ang pupukosan naton ng mga microorganism is mga bacteria, virus, and parasite. Kasi amo talaga na usually na mai-encounter niyo pag nasa hospital na kamo or if nag-work na kamo, mga bacteria, virus, and parasite. Okay? Some fungi, na-encounter niyo din siya, pero very rare yun. Ang mga fungi na infection sa hospital. Usually, bacteria, virus, nasinda talaga sa mga patients natin. And if may time pa, we will also discuss the immune system, siguro pag finals na kita, or halapit sa finals. Okay, so, immunology. So, now, okay, let's discuss history. Okay, mga important events. So, inisundan i-discuss ko, amin yung mga important events sa field sa microbiology class. Okay, let's start first sa 3,180 BC. Okay, an epidemic known as the plague, okay, broke out in ancient Egypt. This is caused by a bacteria called Yersinia pestis, found mainly sa mga rats, sa mga iraga. So, Yersinia pestis, okay, you can also write this as Y pestis, okay, is found sa mga iraga, sa mga rats. Okay, so, nagtunay ini siya ng epidemic sa 3,180 BC diin sa Egypt. Okay? So, bacteria na hahanap siya or makikita siya sa mga rats. Okay, sa mga rats.
Pero dili ibig sabihon class na ginkagat ka sa rat magkakaigwa ka sina. Okay? So pwede ka magkaigwa to class pero mainly and main way kung paano siya nata-transmit is through fleas, ticks, and lice. Mga kuto sa iraga. Okay? Pag ini na mga iraga, may kuto, nakikita niya mga kuto na ginabiro. Ako mga kuto inasinda. Kuto. Or mga lice. Okay? Inisinda ng mga kuto, okay, nai-infect sinda ni na bacteria. Okay? So, ini na kuto, makakadto siya sa tawo. Okay? Once nakakadto siya sa tawo, ini na tawo, okay, magkakaigwas ini na sakit na plague. Okay? So, very dangerous ini siya dati. Okay, very mataas ang mortality rate sini na sakit. Okay, so nagkaka-fever, nagka-bleeding, inisinda ng mga patients. Okay, na nag-iba sila na plague. So, dati, okay, so in ancient Egypt, very, tawag siya na, very high ang mortality rates din eh. So, pag ma-infect kasi there is a high chance na mapapatay ka. Okay? Pero sugad, okay, igwa pa man sinis ang Yersinia pestis, pero developed na ang immune system naton and if ever man na-infect kasi may mga antibiotics, may mga bulong na kita na pwede gamiton para ma-cure ka sini na Yersinia pestis. Okay? Pero dati, dahil wara pa ang mga antibiotics, very primitive pa, very old pa ang mga ginahimo sa mga tao or medicine dati, very old pa, very prehistoric pa. So, ang mga tao na nagkakaigwas ini, dili na bubulong. Okay? Nagahulat nila sinda basically na mapatay sinda ng mga tao. Okay? So, amin na nangyari dati sa Egypt. Now, in 1122 BC, okay, naman na sakit, nangyari sini, smallpox. Okay, smallpox is a disease that is originated in China naman. Tapos nag-spread siya worldwide. So, sa smallpox, nag-start siya sa China. Okay, then nag-spread siya, naging pandemic siya at the time. Okay? This is caused by a virus called variola virus. Okay, people who are infected experience severe fever and rashes. So, amin eh. Okay, pag nagka-smallpox, ano sa na tao, amin siya, ang nangyayari. Kasi nagkaka-rashes siya, may mga uh, bagsina, natawag kasi sa chickenpox, bulutong, okay? In sa smallpox, okay, cousin ina siya or distant relative ina siya ni chickenpox. Okay, under siya sa variola species na virus. Okay? Now, sa China, para ma-cure, okay, para daw ma-cure sa ang mga pawong, okay, para ma-cure ang mga tao or para ma-prevent ang pag-spread sa smallpox, ang ginimo sa mga doctor dati is ini, variolation. So as you can see, ang doctor naton, may siya sa tube. Okay, may tubo. Okay, hollow tube na siya class. Okay, tube na siya na may na direkta pakadi sa nostril or sa irong sining patient naton. So nano ginihimo dide sa variolation. Okay? So ang nangyayari sa variolation class is nagakuha sinda sini. Okay, makakuha sinda sa infected na tao san bulutong. San mga dried san bulutong na na-dry na. Ano mga what do you call this? Ang scab wound. Yan mga nag-dry na samad. Okay? So, pag nakuha na ninday na siya na scab wound,
bubutang ninday na siya sa mortar and pestle. Didikdik ko ninda. Okay, para maging powder. Okay, ito siya na scab wound. After siya maging powder, si doktor, yung huyok niya, ini siya pakade. Okay, amin siya varulation class. Okay, amin ni siya, ano siya sa mga um, first method sa pag-vaccinate. Okay? So, sa mga tao. Okay? Amin siya sa mga una na mga method sa pag-vaccinate sa mga tao. Varulation. So, basically, ginasinghot sini na tao, yun na siya, na mga bulutong. Okay? So, hindi rin siya 100% effective. Okay? Although some people nag-develop sa immunity against smallpox, kadamuhan sa inda class, nagka-erog sini. Nagka-erog sini sinda. Imbis na magka kasi ma-immune sinda sa smallpox, nagka-smallpox lugod sinda na malala. Okay? So, aminan variolation. So, aminan isa sa mga pinakauna na attempt sa tao na mag-create sa vaccine. Okay, variolation. Okay, so amin na siya. So pasalamat kita di kita nabuhay sini na time. Okay, kasi okay, malay nyo magsinghot ka mo sini sa bulutong. Okay? Now, mid 1600s. Okay, na ano nangyari sina? Si Robert Hooke. Si Robert Hooke, usa din siya sa mga important figures sa history naton kasi siya nag-invent sa microscope. Sini, compound microscope. Microscope. Okay? So, si Robert Hooke, siya nag-invent sa first ever na compound microscope used to discover cells. So, siya din ang pinakauna na tao na naka-observe sa cells natin. So, Robert Hooke, ang kaaming iya microscope, sa eyepiece, barrel, focus and screw, mga parts niya, and dami yung light source niya. So, oil lamp ang iya light source. So, this is a compound microscope kasi may sadiri siya na, what do you call this, na light source. Okay? So, ginamit niya ini para maka-discover or para ma-observe ang cells class. So, siya pinakauna na tao sa history naton na nakita sa cells. So, with the use of his microscope. So, again, tandaan nyo, Robert Hooke, siya ang nag-invent sa first ever na compound microscope and siya din ang pinakauna na naka-observe sa cells. Okay, that is Robert Hooke. Now, in the 1670s, we also have another scientist and father ng microbiology, Anton van Leeuwenhoek. Okay, so Anton van Leeuwenhoek, siya ang gina-consider na father of microbiology. So, nanong ginhimo niya? Okay, he created a single lens microscope. So, amin ang microscope niya. Okay, amin ang microscope niya. So, ginamit niya siya na microscope para mag-observe sa bacteria. So, which he called animalcules. Amin ang na-observe niya ng mga bacteria. Okay? So, amin sinda, this is hali sa journal niya ini class ng mga picture, okay, ng mga sketches. So, amin yung mga observe niya ng mga bacteria, okay, gamit niya ng microscope niya. So, animalcules, basically small animals. Okay? So, as you can see, bagandili siya microscope class. Okay, bagandili siya microscope kung kitaon nyo, hindi siya. Very far siya sa microscope na aram naton or nasa image naton. Okay? So, ini siya, balis ka din siya. Okay, balik ta din Nasa other side ka makita. Okay, nasa other side sa na plate. So, dili mo lang ibubutangan sample. Okay, dili mo ibubutangan sample. Ini para ma-adjust mo ang focus sa mo microscope. Tapos, dili mo
Okay, sample translator, ni siya. Then, amo niyan lens. Now, kung may sample ka na, babalis ka dun mo lang ina siya. Then, from the other side ka makita sa lens para makita mo an imo sample class. Okay? So, amin na siya pagagamit sin na microscope ni Anton von Leeuwenhoek. Okay? So, siya. And then, and tandaan nyo, father of microbiology. Now, 1796 kita. So, 1796, isa din siya na important na year. Okay? Kasi, di din nahimo ang first ever na vaccine. Okay, sa history naton sa humanity, 1796 ang year na nagkaigo kita sa vaccine. Okay? Vaccine para sa nano na sakit sa smallpox. Para didi. Okay, para sininas sakit na nag-start sa 1122 BC, nagkaigwa lang kita sa vaccine sina sa 1796. Okay, so centuries and sana and din take okay ang nakalipas bago ko nagtigo ka sa vaccine okay for smallpox. Sino naka-discover sina si Edward Jenner. So ang method niya is cross immunity. So nananig sabihin sa cross immunity class. Okay? So sa ito na time na notice or nakita ni Edward Jenner na ang mga milkmaid na mga milkmaid ini na mga babae na ang trabaho ninda is magkuha sa gatas. Okay, ang tawag mo sila dati mga milkmaid. Okay? So, ini sila ng mga milkmaid class, dili may gusto na sa sakit, ang tawag is cowpox. Okay? So, cowpox, again, pinsan man yun siya ni smallpox. So, he noticed that milkmaids na igwa na positive sa cowpox, di nagkaka smallpox. So, nakita niya na kapag tawag sa cowpox positive ka, okay, dili ka may infect sa smallpox. Okay? Kasi magpinsan pinda class. Okay? Pag nakuha mo si cowpox, dili ka or mababa ang chance na magka smallpox ka. Okay? So, he noticed that milkmaids who caught or nag-positive sa cowpox, which is a mild disease, did not get smallpox, which was deadly at that time. Okay? So how the vaccine work? So Edward Jenner took a material from a cowpox sore. So nagkuha siya sa samad sa usad na milkmaid, okay, na may igwasan ni cowpox. Then he inoculated, ginhatag niya sa usad na healthy persons. In this case, sini na bata. So gin-inject niya. As you can see, this Edward Jenner, gin-inject niya ini siya na cowpox. So cowpox ang sulod sini. Okay? Sini na needle. Gin-inject niya pakada sa usad na healthy na bata. So, gin-expose niya ito siya sa cowpox. So, once na-expose na ito siya sa cowpox, an immune system na trigger. Na-trigger ang immune system ni sini na bata para mag-fight against the cowpox, para maging immune sa cowpox. Now, since magpinsan si cowpox and si smallpox, okay, dahil immune na siya sa cowpox, okay, dahil ganun ginatagan siya sa cowpox, naging immune na siya, naging immune na din siya sa smallpox. The person became immune to smallpox. So, amin natin ginasabi na cross immunity. So, cross siya kasi you are immune to cowpox, nag-cross siya, naging immune ka din sa smallpox. Nano naging immune ka sa smallpox kasi from the same family, si cowpox and smallpox class. So, ang tawag niyo sini is cross immunity. Okay, so yan na, di na masyado ginagamit niyo siya na method and cross immunity. So, ang ginahimo lang
majority sa mga vaccines yan na kung ano ang specific na sakit na kailangan himuon sa vaccine among ginagamit. So, for example, sa COVID-19, so ang gina-target sa vaccines naton is ang COVID-19 virus mismo. Okay, dili na ang mga pinsan-pinsan sina na virus. Direct ang paghimo. Okay, kung ano ang virus na kailangan natin ipatayon, so amin itong gina-develop, ang ginahimo natin na vaccine mismo. Okay? So, dili na ini siya na cross immunity. Okay? Sabi to, tandaan nyo, Edward Jenner, okay, 1796, vaccine for smallpox. So, amin yung pinakauna na vaccine sa history sa humanity. Okay, si vaccine for smallpox. Now, let's go to the mid to late 1800s. Si Louis Pasteur naman. Si Louis Pasteur, usad siya sa nag-develop sa germ theory of disease. So, usad din siya sa mga uh, very, tawag sila, very widespread na theory, lalo na sa mga doctors dito na time. Okay? So, si germ theory of disease, okay, ginamit niya siya para maaraman, okay, that many diseases are caused by tiny living organisms that invade the body and make us sick. Okay? Kasi dati, okay, sa sinauna, and way of thinking sa mga tao, sa mga doktor at that time is that kung nagkasakit ka dahil nasa hangin, okay, dahil din, basta gin, ah, mga tawag kasi na, ay naging, pwede ka dahil sa hangin, may na-inhale ka na hangin, or ginhiluan ka, okay, ginbarangan ka, irog sinamin mo, way of thinking dati sa mga tao. Okay, dili in the ginisip na igwasan mga germs, may mga living organisms na nag-cause para ka magkasakit. So, at una nag-propose na idea na pwede kita magkasakit dahil sa mga germs is ini siya, si Louis Pasteur. Okay? Aside sina, he also developed pasteurization. Okay, pasteurization, siguro nabati nyo na ini. For example, pasteurized milk. Okay? So, this is a method, okay, which kills harmful microorganisms in food and drinks by heating them without ruining the product. So, pasteurized milk, okay, usa din na siya na pasteurized milk, usa din na siya na product made through pasteurization. So, ang milk or fresh milk na hali sa cows, may mga bacteria ini siya na fresh milk na once na ingest naton, pwede kita magkasakit, pwede kita mag-udo-udo. Now, in order to kill those bacteria na adi sa fresh milk, we perform pasteurization. So, kaya, nagtidugat sa pasteurized milk. So, pasteurized milk, milk in siya nawala ng bacteria. Okay? So may mga tao na kailangan pasteurized milk ang inom mo ninda kasi maluya and in the immune system, maluya ang tiyan ninda. Okay? Hindi na inom sinda sila, nagkakasakit sila. However, may mga tao din na kaya na inomon ang fresh milk na sanay na ang lawat na mag-inom sa fresh milk na even inumin ninda, maski may bacteria na siya, okay lang sa body, okay lang sa immune system ninda. Okay? Sa amin na tawag siya na, ginhimo ni Louis Pasteur. So, siya ang nag-develop sa germ theory of disease. Okay, so again, germ theory of disease, basically, sabi niya na ang sakit daw pwede makos sa mga germs. Okay? So, ang germs, mga living organism, once they enter your body, okay, they cause diseases. So, ang pinakauna na nagsabi sina is si Louis Pasteur. Okay? Now, let's go to the late 1800s. So, ini siya. Si Robert Koch. Kami ni picture ni Robert Koch.
So he developed the Koch postulate. So, okay, in order to prove that specific microorganisms cause specific disease. Okay, si Robert Koch naman, Koch postulate, ang propose niya. Okay, upat ini siya na four steps ini siya ang Koch postulate. Una, para daw wait lang. Ginhimo niya ini siya para ma-prove that specific microorganisms cause specific disease or diseases. Okay? So una, microorganisms must be found in all organisms suffering from the disease, but not in healthy ones. Okay? Sabi daw niya, ini daw na microorganism na nag-cause ng sakit, dapat makita natin nina sa tanan na tawo, sa tanan na organism na igwas to na sakit. For example, let's say, no, kami tulo kita na tawo. May tatlo kita na tawo. Okay? So, sinda na tulo positive sa COVID-19. Kami may virus, may COVID-19 virus sinda. Now, according sa Koch postulate, dapat ini na virus kailangan makita ta sini kan person number 1, makita ta kan person number 2, makita ta kan person number 3. Okay? Kasi tanan man sinda positive, tanan sinda man sakit. So, tanan sinda dapat igwa sina na virus. So, sabi na number 1. Let's go to number 2. Microorganism must be isolated. Kailangan natin siya makuha ang virus from the deceased, sino ng mga positive, and grown in a pure culture. So, kukuhaan ka daw ang virus. Then, iko-culture ta siya. So, culture or bacterial culture class. So, ang main method sa pag-grow ng bacteria or virus. Okay? So, kung nakikita nyo na sa mga movie, na siya may mga petri dish, may mga erupsina, tapos may mga dots, mga iba-iba na color. So, ang tawag dito is culture. So, basically, culture, so process of growing bacteria. Tama ng culture. So, kukuhaan ta daw ang virus, then, ipapag-grow ta ang virus, ipapamultiply ta ang virus in a controlled environment, in a culture. Okay? So, the cultured microorganism should cause the same disease when introduced to a healthy organism. Now, na-culture ka ng virus, may usad kita na tawo, person number 4. So, ini siya, dili siya negative siya sa COVID. No, pag ini daw na virus, naging culture nato, ginhatag ka sa iya, dapat si person number 4 mag-positive din sa COVID-19. Okay, nag-gets nyo class? Basically, makuha ka ng virus, sininatulo, ipapag-grow ta, then ihahatag ta sa healthy na tao. Dapat, pag kahatag ta sa iya, dapat mag-positive din siya sa sinasakit. Okay? The microorganism must then be re-isolated from the newly diseased host and shown to be the same as the original. So, kailangan mag-positive siya sa sakit. Si person number 4. Now, once nag-positive na siya sa sakit, putruhon tain siya na process. Waon tan virus, kan person number 4, then ikukulture naton. Dapat ang results sini and results sini dapat same. Okay, so amo itong Koch postulate class. So yan na, the Koch postulate, di na siya accepted talaga, okay? Kasi may mga flaw, may mga loophole ini siya na postulate. Usa sa mga pinaka-obvious na loophole is ini. Sa number 1 pa lang. Microorganisms must be found in all organisms suffering from disease but not in healthy ones. Okay? So, suffering from the disease basically may signs and symptoms. Aram naton
na dili tanan na may virus, dili tanan na may bacteria, igwas ang signs and symptoms. May mga ginatawag kita na asymptomatic. Pag sinabi mo na asymptomatic, igwasin din virus, igwasin din bacteria. However, ang tawag mo sina, wara, ah, wara sila gina-show na signs and symptoms. Okay, so, dili mo sila ma-consider na may sakit. Okay, consider mo sila na healthy kasi wala man sila di ba sila nag-suffer sa signs and symptoms. Okay? So, naano pa kaya hindi na gina-follow ini siya si Coach postulate, ethical concerns. So, basically, ah, para para ma-prove mo na may sakit ini sindan tulo, hahatagan mo dapat sa sakit si panupat. Okay? So, para daw ma-prove na may sakit ini, na parareho ang sakit si ni 1, 2, 3, kailangan i-infect mo si number 4. Eh, bawal man yun na class. Okay? Bawal mo ihatagan sa sakit ano sa datawo. Okay? Na kasi na for scientific purposes. So, bawal na siya. Okay? So, si coach postulate, okay, dili na yun siya gina-follow. Okay? Na method. Okay? So, pero amo ganito, coach postulate, una, kailangan ang virus makita mo sa tanan na infected na tao. Then, kukuhaon nyo, ito culture, number 2. Then, once na-culture mo na, ihahatag mo sa usad na healthy na tao. Now, pag nagkasakit na ito, dapat same siya sa sakit na natulo. Paano ma-prove na same siya sa sakit? Kukuhaon mong virus ang bacteria gyapon, then, iko-culture mo gyapon. Dapat parareho sindasan result class. So, usad pa na tawag siya, na flow so na postulate is ang symptoms. Okay? Ang symptoms ang sakit. Okay? Ang sakit, damo-damo na sakit ang parareho ang symptoms. So, dili ibig sabihin na nagaubo ini si number 1, COVID tulos. Basta gali ang sakit si ni TB. Okay? So, magkaibaan aning na sakit pero same ang gina-show na symptoms. Okay? So, si coach postulate again, dati lang ini ginagamit yan na dili na siya ginagamit class. Okay? Now, uh, in the mid 1860s, so we have Joseph Lister. So he is considered the father of antiseptic surgery. So siya ang nag-develop sa aseptic surgery. So sa time ni Joseph Lister, damo-damo na tao na naoperahan, okay, successful an operation, pero nagkakaparatay. Okay, sa time ni Joseph Lister. Successful, tama, maoperahan sa maayo ang patient, pero in a few days, in a few months, napapatay ang mga patient na operahan. Even though successful, okay ang operation. Napapatay sila dahil sa sepsis. Okay, sepsis kasi may bacteria and na nag-enter during surgical operation. Okay? So, for example, kay kamot nyo daw. 1, 2, 3, 4. Kamot nyo. Nasamadan ka mo. Kaya nagka-open wound. So, naturally, patahion dapat ina. Patahion sa doktor para mag-ayo. Eh, before sa time ni Joseph Lister, wara kita sa mga aseptic technique, dili siya ginalinisan. Okay, basta lang makatahi, okay na. Amon, ginahimo dati sa mga doktor. Dili na ginalinisan ang samad. So, anong nangyayari? Even though natahi na, ang wound, may mga bacteria na naka-enter, okay, sa samad, okay, sa patient nimo. So, ano ang nangyayari? Nagkakasepsis sinda.
Okay, pag nagka-sepsis, basically ang bacteria nasa circulation na. Okay, na affected na ang mga tissues naton, affected na mga organs, kaya sinaling kakaparatay. So, he began using carbolic acid. So, amin carbolic acid class. Okay? Or phenol in common terms to sterilize surgical equipments, to clean wounds, and disinfect the operating area. So, siyaan una nag-propose na kailangan talinisan ang mga surgical instrument naton, kailangan talinisan anay an samad, kailangan ta i-disinfect ang area kung diin kita nag-operate para mabawasan ang mga bacteria na nag-enter sa site kung diin kita ma-operate. So, kataon ni pasyente natin wala sa gloves, sinda. Okay, so puna naman ang mga bacteria na adi sini, mga bacteria na ada sina sa kamot ninda, or adi sa hangin, okay, or adi sa equipment, okay, surgical equipment, pwede, okay, pwede mag kadisini na area sini nasamad. Okay? So, amin na. Kaya gin-develop ni Joseph Lister at aseptic surgery. So, gin-sterilize ni ini, ginlinisan niya ang mga surgical equipment, ginlinisan niya ang samad before niya gin-close, and gin-disinfect niya ang operating area. So, tanan ng mga bacteria. Okay, ang tanan na bacteria na pwede magkadi sa wound din patayin niya. Okay? So his results dramatically, okay, reduce, okay, dramatically fewer infections and deaths. So gamay na tawo ang na-infect, gamay na tawo ang namatay, okay, dahil sa surgery. Okay, so dami ng mga problems talaga dati class sa time before ni Joseph Lister. So even though naoperahan na sinda, okay, even though successful na tahi, san maayo, etc., namamatay sila kinalaunan kasi gani nagkakasepsis sila. Okay? So, amin na. Dahil kan Joseph Lister, nagkigugatasan, aseptic surgery. Okay? So, last, okay, 1928, sin naman, Alexander Fleming. He is the father of modern antibiotics. So, nanon gin-discover niya penicillin. Penicillin ang yung first antibiotic naton. So, paano nagkigwas ang penicillin? It comes from a mold called Penicillium notatum. So, amin siya, penicillin. Dati ni Alexander Fleming. So, before kan Alexander Fleming, more of ng antibiotic. So, pag nagkasakit ka, may mga uh, may mga oil, may mga tubig na nagpainom sa imo na supposedly makapaayo sa imo. Pero instead na magpaayo sa imo, mas naglala pa ang sakit nimo. May mga quack doctors, may mga ginahatag sa mga quack doctor or sa mga albularyo that before sa time ni Alexander Fleming. And now, once nag-enter na si Alexander Fleming, okay, nag-develop siya sa antibiotic, penicillin. So, penicillin, galing ina siya sa usad na mold na Penicillium notatum. Si Penicillium notatum, okay, ginapatay niya ang mga bacteria. Okay, mga bacteria, once nag-ingest mo si penicillin, okay, papatay niya ang mga bacteria na ada sa system mo. Okay? So, amin na, Alexander Fleming. So, tandaan nyo, siya ang father of modern antibiotics. Siya ang una na nag-discover and nag-create sa antibiotic. Anong tawag sa antibiotic? Penicillin. Okay? So, that is all, okay, for the introduction of microbiology class. Okay, so I hope na naabot nyo kung hanggang dito sa katapusan sa video. Okay, so see you sa next video. Okay, so thank you and have a good day, class.